Kita ka raw niya. Amen. Gagamit ng mic. Ilan pa siguro to? Ilan pa boses to? Hindi naman. Nasa puno kayo araw pa rin. Yan na lang. Tapos mga ito isa kayo. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi man malakas ang boses, amen, pero powerful ang salita ng mga kapatid. Amen. So ngayong gabi, ito ay unang Thursday mga kapatid ng buwan. Amen. Hallelujah. At ang ating tema ngayon ay Empowered to Forgive. Amen. O bilang Kristiyano mga kapatid, hallelujah, are we empowered to forgive ang bawat isa? Total, ito ang ating tema ngayong gabi, itong tema na ngayong buwan mga kapatid. Amen. Kung pwede ba na, halimbawa, kung meron tayong alam na, o tayo man mismo na meron tayong kagalit, amen, meron man makapatira na hindi natin sila ka-good vibes, amen, good vibes na lang. Amen. Pwede ba ngayong gabi, bago tayo magsimula, amen, puntahan natin ang bawat isa maghingi ng kapatawaran mga kapatid. Amen. Kasi ang tema natin is to forgive. Pero ano sa akin? Pero ano kayo? Sige lang rin, yan yung sama? Mga kapatid, ito po yung pinakamagandang ginawa natin sa buhay natin. Amen. Ako naman mga kapatid, kung sino man sa inyo, amen, na saktan ko man sa salita, amen, sa gawa man, patawarin niyo ako mga kapatid. Amen. At kung sino man ang gumagalit sa akin, patawaran niyo ako kasi wala akong magagawa kundi patawaran ako mga kapatid. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Amen. Amen. Sayaw mo at gusto mo mga kapatid, patatawarin mo ako at patawarin din kita. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Amen. Dahil kung hindi natin magpatawad, hindi natin makita, hindi tayo makarating sa kaharian ng Diyos. Kaya tandaan po natin. Amen. Ang pinto. So, ang pag-usapan natin mga kapatid, amen, empowered to forgive. Palakpakan natin ang Diyos. So bilang Kristiyano mga kapatid, hindi na to ang tunay na Kristiyano mga kapatid, hindi na mahirap ang magpatawad. Amen. Amen. Sa totoong Kristiyano. Amen. Maraming tayong mababasa sa Biblia, mga Bible character mga kapatid na malala ang ginawa ng pamilya nila sa kanila. Amen. Mga kapatid nila, mga kapatid, ibinenta nila sila. Amen. Mga pamilya nila, i-chapera na sila. Amen. But kung mababasa natin mga kapatid, pinatawad nila yung mga pamilya nila, mga kapatid nila. Amen. So, ang sabi ng Biblia, ang tunay na kaaway mo ay itong pamilya mo. Wala na sa labas ang kaaway mo. Mismo ang pamilya mo. Nabasa ba natin yun, mga kapatid? So, saan tayo magpapatawad? Saan tayo talaga magpapatawad? Kung dito sa loob, meron tayo saktan, amen? Total, naghingi na tayo ng tawad. Dito, mga kapatid, loob ng pamilya, loob ng church, amen? Trabaho, loob ng trabaho, nandyan yung tutong mong kaaway. Amen?
So, ngayon gabi, tuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng Panginoon kung paano ang mamuhay, amen, ng totoong Kristiyano sa pamagitan ng pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad, mga kapatid, mahirap ito gawin pagka hindi ka tunay na Kristiyano. Pag hindi ka tunay na hindi mo tunay na encounter ang Diyos, mga kapatid, mahirap ang magpatawad. Maaaring sabihin mo na napatawad ko na siya, napatawad na kita, pero ayaw ko makita ang pagmumukha mo. Amen? Napatawad ko na siya, sir, napatawad ko na sa Brad, pero hindi ko makikita ang pagmumukha niya, ayaw ko. Maraming ganyan, mga kapatid. Halimbawa, galing tayo sa isang bahay, isang church, meron tayo nasaktan doon o meron tayo nagawa doon. Amen? Minsan, niyaya ka at ayaw pumunta doon ng dahilan. Amen? Kung may nagawa ka, halimbawa, bumalik at humingi ng tawad. Mga kapatiran dito, alam nila kung ano ang ginawa ko, mga kapatid, nung araw. Alam nila yan, hindi ligid sa kalaman nila yan. At hindi, mga kapatid, hindi ko yun kinakahiya na humingi ng kapatawaran sa mga kapatiran. Kapatid kayo, mga kapatid. Dahil yun ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka at humingi ka ng tawad. So kung tutungo kang Kristiyano, mga kapatid, hindi nakakahiya humingi ng tawad. Hindi nakakawala ng pagkalalaki ang humingi ng kapatawaran, mga kapatid. Papahiya ka man na humingi, kaya mo lang. At least nagawa mo ang pinapagawa ng Panginoon. So ngayong gabi, mga kapatid, tuturuan tayo kung paano yung buhay Kristiyano, mga kapatid, na totoo na tayo magpatawad sa kapwa nating mananampalataya. And even unbelievers and believers, kailangan natin magpatawad, mga kapatid. Dahil ito ang kailangan. Sa Biblia, marami tayong nababasa. Sabi ko kanina, nandiyan ang buhay ni Joseph. Binenta niya yung mga kapatid. Siya sa Egypt, amen, sa mga Egypto. Pero bandang huli, tinatawad niya yung mga kapatid niya. Amen. Si David, amen, si Saul. Napatawad na si Saul. Amen. Si Stephen, mga kapatid, stone to death si Stephen. Binato nila hanggang sa namatay. Pero pinatawad pa rin niya yung mga bumato sa kanya. Ano ang sabi niya dun sa bumato sa kanya? Huwag mo silang panagutin, Ama. Lord, huwag mo silang panagutin sa kasalanan nilang ginawa. Amen. Papatay nila yun, ha. Patay yun, mga kapatid. Tayo minsan, salita lang, masakit na. Iyon, papatayin na siya. Pinapatay na siya, hindi lang papatayin, pinapatay na siya. Binabato na siya ng bato. Pero sa kabila ng pagbato nila sa kanya ng bato, yung kamatayan niya, napatawad niya yung mga nagbato sa kanya. Ganun din dapat ganun din, mga kapatid, ang nais ng Diyos na makita natin na makita sa atin na meron tayong kaugalian. Amen. Na kung ano ang ugali, mga kapatid, ng ating Panginoon na nagpatawad sa ganun din ang ugali po natin. Pero meron isang event sa Biblia sa Panginoon, mga kapatid, sa Matthew, ang sinabi niya dito, amen, lilit. Ang sinabi niya dyan, balikan na lang natin dito sa Matthew 18, ito yung mga kapatid, ang event dito na yung servant, yung alipin, ay nagkautang ng milyon-milyon. Amen? At pinatawag siya nung hari. At nung pinatawag siya ng hari, dinala siya ng mga hari, dinala siya sa hari, at sinabi ng hari sa kanya, kung hindi mo mabayaran, sabi niya dyan, yung utang mo, ipinabibenta yung hari, yung pamilya niya, lahat ng ari-arian niya, lahat ng meron siya, pati pamilya niya, anak niya, lahat, para mabayaran niya yung utang niya. Pero itong alipin to, servant, mga kapatid, lumuhod siya sa harapan ng hari. Humingi siya ng tawad. Humingi siya ng extension para mabayaran yung utang niya. At itong sa event na to, pinatawad siya ng hari. Amen. Ngayon nung napatawad siya ng hari, umuwi siya, nasalubong niya nung nakautang din, nakasama niya, sa kanya. At anong ginawa niya? Sabi niya, pinilyuhan niya to. Pinilyuhan niya at sabi niya, magbayad ka ng utang mo. At hindi lang doon, sinaktan niya. Amen. At nung nalaman niya, pinakulong pa niya ito. At nung nalaman ng hari, nagalit yung hari. Ang sabi ng hari, pinatawad na kita sa kasalanan, ba't hindi ka nagpatawad? Ganun din tayo, mga kapatid. Alam natin na napatawad tayo ng Diyos, kailangan din natin magpatawad. Amen?
Hindi yung alam natin na napatawad tayo ng Diyos, tigasan pa ng puso natin, hindi. Amen? Ang sabi niya dyan, yung mga hindi marunong magpatawad, amen? Ang sabi niya dito, ganyan din ang gagawin ng aking amang nasa langit kung hindi kayo buong pusong magpatawad sa inyong kapwa. Amen? Sabi niya dito, sa 32, ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong alipin. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo, alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, sabi niya, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At sabi niya dyan, ganyan din ang gagawin ng aking amang nasa langit kung hindi kayo, sabi niya, buong pusong magpatawad sa inyong kapwa. Amen? Gusto niyong makulong, mga kapatid. Hindi to kulong to sa impyerno ang punta. Hindi lang basta kulong na doon sa makalabas ka, hindi, mga kapatid. Amen? So, kung mayroon tayong pagkakataon, mga kapatid, na magpatawad, patawarin natin sila. Huwag tayo magtanim ng galit. Amen? Ang sabi niya dyan sa text natin, amen, Ephesians 4:32, instead, be kind to one another. Huwag natin tularan ito, mga kapatid. Alipin na ito. Sabi niya, instead, be kind to one another. Compassionate, forgive one another, just as God in Christ also forgive you. Amen? Ang nais ng Diyos, mga kapatid, pag pinatawad tayo ng Panginoong Diyos, and I do believe, lahat tayo dito pinatawadan ng Panginoon. Amen. At ang gagawin natin bilang alipin, mga kapatid, bilang servant ng Diyos, magpatawad po tayo in return sa kapwa natin mga tao. Unbelievers, believers, mga kapatid. Ipakita natin, amen, yung totoong buhay Kristiyano, magpatawad ka. Gaano man ka-tough yung katabi mo, amen, gaano man, halimbawa, hindi mo makita, gustong makita yung pagmumukha, patawarin mo kasi wala kang magawa eh. Kung gusto mong makarating sa kaharian ng Diyos, patawarin mo, magpatawad ka. Naingayan ka man, halimbawa, nakatulog ka, natutulog ka, naingayan ka, patawarin mo. Kasi yun ang kailangan. Amen? May narinig ka man, may sakit na salita, patawarin mo kasi kailangan. Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga dyan, instead na, sabi na, be kind to one another, compassionate, forgive one another, just as God in Christ also forgive you. Yun yung nais ng Diyos, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, wala siyang makitang kapitasan sa atin patungkol sa pagpapatawad. Ni katiting, ni maliit, mga kapatid, parehas lang. Kung hindi ka nagpatawad, malaki, parehas ang kahatol. Hindi ka rin makakarating doon. Amen? Kaya ang nais ng Diyos, mga kapatid, magpatawad po tayo. Patawaran natin ang ating kapwa. Be imitator of Christ, mga kapatid. Be imitator to God. Kasi mapagpatawad, mga kapatid. Sabi niya diyan, and sabi niya, if you have anything against anyone, forgive him. O forgive them, mga kapatid. That your Father in heaven, sabi niya, may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, sabi niya, then neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka papatawarin ng ating Amang nasa langit. Sinabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya anuman, mga kapatid, nang galit mo sa kapwa mo, anuman yung sama ng loob mo sa kapwa mo, patawarin mo kasi wala kang magagawa, sabi ng Panginoon. Kasi hindi ka rin papatawarin ng Ama pag hindi ka magpatawad. Requirements yan, mga kapatid, na magpatawad. Isa sa requirements para makarating sa langit, sa kaharian ng Diyos, forgive them. Forgive one another. Magpatawad po tayo. Kahit man, maatinan mo lahat ng gawain, linggo-linggo kang umatin ng gawain, amen? Kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin makakarating doon. Hindi sukatan, mga kapatid, ang full attendance mo sa church na makarating ka doon sa kaharian ng Diyos. Kahit sabi ko sa inyo, mga kapatid, na linggo-linggo, araw-araw man, halimbawa, oras-oras na lang, kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin makakarating doon sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi ka rin papatawarin. Sabi, but if you don't forgive, kung hindi ka rin magpatawad, ang sabi niya dyan, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Hindi niya rin kayo patatawarin, mga kapatid. Maliwanag ng sinabi niya ang Biblia. Amen?
Sa Ephesians, sabi niya dito mga kapatid, amen? Kaya ang sabi ng Biblia, be imitator of God. Tularan natin kung ano, mga kapatid, ang kaugalian na mayroon ang Panginoon nating Isus. Hindi natin tularan, mga kapatid, yung pagka-Diyos niya. Dahil hindi natin kaya yan. Amen? Ang tularan natin kung ano yung ugali niya. Kung ano yung nasa puso niya, ano yung nasa isip niya, yun yung tutularan natin. Baka sabihin ninyo doon sa sulim, tinuturo din na tularan daw natin ng Diyos. Amen, mga kapatid. Pero hindi yung pagka-Diyos niya ang tularan natin. Ang tularan natin, mga kapatid, yung ugali ng Diyos. Amen. Ito yung sabi niya, therefore, be imitator of God as dearly loved children. Be imitator of God, mga kapatid. Ano yung dapat natin tularan? Yung ugali ng ating Panginoong Diyos. Mapagpatawad dahil pinatawad po tayo. Binigay niya, mga kapatid, yung anak niya para mapatawad yung kasalanan natin. Mapalaya tayo sa kasalanan at magiging anak po tayo ng Diyos at doon tayo titira sa kanyang kaharian. At ito yung nais ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Sabi niya dyan, live in love. Para patularan natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sabi, live in love. Mamuhay tayo sa pag-ibig, pagmamahal, na katulad ni Kristo. Amen, minahal niya po tayo. Na kahit sa kamatayan, amen, mga kapatid, hindi siya nagreklamo, bagkus inalay niya ang kanyang buhay. Sakripisyal, mga kapatid, para sa iyo, sa akin, para mapatawad yung kasalanan po natin. Para magkaroon tayo ng access, amen, na makarating doon. Just as Christ also loved us, sabi niya, and give himself for us a sacrificial and fragrant offering to God. Amen. Sorry, yung G, maliit. Hindi ko na-edit, mga kapatid. Pero hindi ko intensyon na maliit yan. Amen. Sabi niya, kung paano rin tularan ng ating Panginoong Diyos, sabi niya, but among you, there must be no either sexual immoral. Ito yung mga gawa ng mundo, mga kapatid. Hindi mo masabi na tinutularan mo ang Diyos kung meron ka ng ibang ginagawa sa mundo. Amen. Hindi mo rin pwedeng masabi na mahal mo ang Diyos, amen, kung mayroon pa siyang kahati sa puso mo na ibang mahal mo. Katulad ng pag-ibig mo sa asawa mo, hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo na mahal mo na mayroon kang katawagan na iba. Ganun din, mga kapatid, ang Diyos natin. Hindi mo pwedeng masabi na mahal mo ang Diyos, amen, hindi mo pwedeng sabihin na tinutularan mo ang Diyos kung galit ka naman sa kapwa mo. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, sabi niya, live in love. Anong klaseng environment meron ka? Live in love. Anong klaseng taong meron ka kasama? Live in love, mga kapatid. Forgive one another. Forgive them. Yun ang sabi ng Panginoon. Nang sabi niya doon nasa krus na sa nakadipa, mga kapatid, ang Panginoon natin, forgive them, Ama. Forgive them. Because they don't know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Patawarin mo sila, Ama. At yun yung nais ng Diyos, mga kapatid, na meron tayo ng puso na mapagpatawad. Hindi yung galit ang meron dito. Amen? Hindi yung pride ang meron dito. Ang nais ng Diyos, sabi ko nga, anuman environment meron ka, forgive. Live in love. Sabi niya, there should be no vulgar speech, foolish talk, or coarse jesting, of always are not a character, but rather thanksgiving. Hindi ito kagwalian, mga kapatid, nang nagsasabing tinutularan mo ang Diyos. Amen? For you can be confident of this one thing, sabi niya, that no person who is immoral, impure, or greedy, such as person is idolater, has anything inheritance in the kingdom of Christ in God. Maliwanag, mga kapatid. Yung mga ganito kaugalian, amen, hindi tayo mag-inherit ng kingdom of God. So sabi niya, let nobody deceive you with empty words. For because of this thing, God wrath comes on the son of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. Layuan mo sila. Amen? Pakita mo ang ganitong kaugalian. Amen? Yung mga halimbawa, may nakita ka, marinig ka na hindi kanais-nais, hindi man karapat-dapat sa environment na meron ka, i-share mo ang salita ng Diyos, i-share mo ang Panginoong Hesus. Pag hindi makinig, lumayo ka na. Yun yung nararapat. Huwag mong lalayuan na hindi mo na-share ang salita ng Diyos.
Kasi magkasala ka. Kasi alam mong tama, amen, na-share mo ang salita ng Diyos pero hindi mo ginawa, kasalanan mo yan. The Bible said, mga kapatid. Pag ang sabi ng Biblia, pag alam mong tama, hindi mo ginawa, kasalanan mo. Mahigpit, mga kapatid. Amen. So sabi niya, how can we imitate God? Ito yung tanong. Kanina, ito ang tanong, mga kapatid. How we can imitate God? Sabi niya dito, mga kapatid, that put off. Sabi niya, that you put off. Ano yung huhubarin natin, mga kapatid? Concerning your former conduct, the old man who is gross corrupt according to the sinful lust. Hubarin mo yung lumang pagkatao. Amen. Kung ang pagkatao mo ay nakikisaw-saw ka sa politika, amen, hallelujah. Kung ang pagkatao mo, amen, hindi ka marunong magpatawad, amen, ngayon, hubarin mo na yan. Manalangin ka, natanggalin ng Diyos ang lahat ng ito sa buhay natin. Kung ano yung mga impurities natin, mga kapatid, kasalanan, hindi natin mabitawan, ngayon, manalangin tayo at sabi natin kayo, tanggalin mo ito, Panginoon. At ngayong gabi, baguhin mo ako. Lumakad ako ngayong gabi, mula ngayong gabi, na matagpuan mo ako na banal. Baka sabihin mo sa akin, Brad, hindi tayo magiging banal. Posible ang magiging banal. Mga kapatid, the Bible says, you have to be holy because I'm holy. Yun ang sinabi ng Biblia. Yung nagsasabi na masyado ka ng banal, Brad, amen. Mag-amen ka. Kasi nakita niya sa iyo kabanalan. Amen? Yung sabi niya, put off the old man which grows corrupt according to the sinful lust. Amen? Wala na dapat, mga kapatid, ang kahati ng Diyos sa buhay natin. Direct tayo sa Panginoon, mga kapatid. Faithful, loyal, honoring God. Dapat ang mayroong puso, mayroon tayo, mga kapatid. Yun ang nais ng Diyos. Sabi niya dyan, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Put on, mga kapatid. So how can we imitate God? Put off the old you. Amen? The old me. The old I. And sabi niya, put on the new man, mga kapatid, which was created according to God. And sabi, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you. Amen? With all malice. Put away from you. Amen? Sabi ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Biblia. Tanggalin nyo lahat yan. Mga galit, amen? Yung mga bitterness, ang palaya. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, put away from you. Tanggalin nyo lahat yan. At ang sabi dyan, be perfect. Ito yung sabi ko kanina, mga kapatid. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. And Peter, sabi niya, 1 Peter 5, 15, 16, God called us to be like Him. God called us to be like Him. But, paano ito, mga kapatid? Sabi niya, be holy because I am holy. Sabi ng Panginoon, mga kapatid. Ito yung nais ng Diyos na makita sa atin, mga kapatid, na totoong mananampalataya. Manalangin tayo, nanawa ngayong gabi, mga kapatid. Amen? Ayun, anuman nung meron tayo na sa puso natin, sa buhay natin na hindi natin mabitawan, panalangin natin sa Diyos, amen, ngayong gabi, sa tulong ng Banal Espiritu, tanggalin niya po ito sa atin, mga kapatid, na buhay. At magiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo, mapalad po tayo dahil pinapaalalahanan po tayo ng Diyos, amen. Kung titinan niyo po yung mula January, itong taon 2025, laging paalala ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga tema natin. Ano yung tema natin last month? Spirit, sabi niya, guided believers. Na kailangan natin mag-guide ng Holy Spirit. Ito ngayon, empowered to forgive.
Malapit na ang Diyos mga kapatid at hindi siya nagkukulang sa paalala sa atin. Kung maging discernment lang po tayo, ma-discern po natin ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ang nais ng Diyos, yakapin po natin mga kapatid ang pananampalataya. Tumayo tayo sa pananampalataya natin. Amen. Magpatawad po tayo. Amen. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Napakapalad po natin. Na huwag natin ito halimbawa sabihin, sumarap tayo sa Diyos na Lord, hindi man po kasi pinangaral doon eh. Yung sa forgiveness. About sa leading ng Holy Spirit, hindi kasi pinangaral Lord doon eh. Hindi mo sabihin mga kapatid kasi nandito ka ngayon. Wala nang rason. Amen? Kaya napakapalad po natin. Kaya sabi ng Bible, God call us, sa 1 Peter, sabi niya, God call us to be like Him, just like Him. At sabi niya dyan, be holy because I am holy. Yan ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon yan. So how to be empowered to forgive? Amen? Number 1, imitate God by recognizing that you are His children. Pag malagi mong maalala mga kapatid, kung may ginawa sa iyo ang mga ibang tao, amen, mga kapatiran, pag lagi mong naalala na anak ka ng Diyos, madali ka na magpatawad. Amen. Pero kung hindi mo ito maalala, lagi nagawa ng anak ng Diyos, matigas to mga kapatid. Sabihin ko sa inyo. Ayun na. Bumalik. Gusto ulit mga kapatid, magsimula tayo. Kasi maganda na yung pag-usapan natin. Amen. Gusto rin mo bumalik ulit. Again. Amen. Hallelujah. Baka sa introduction yun. Amen. Hindi na tayo. So, how to be empowered to forgive? Amen. Sabi niya dito, imitate God by recognizing that you are His children. Ipamuhay natin ang buhay ng Panginoon nung siya nagkatawang tao. Amen. Hindi natin i-aim na ipamuhay mga kapatid yung pagka-Diyos niya. Dahil kasalanan po natin yan. Hindi natin kaya yan, mga kapatid. Ang nais ng Diyos sa atin, ang kaya lang natin ipamuhay mga kapatid yung kung ano yung ugali niya na mapagpatawad siya, maawain siya, compassionate heart mga kapatid. Amen. And to glorify our God, ang ating Ama. Yun yung kaya natin gawin mga kapatid. Hindi sa sarili natin kakayahan, sa tulong ng Banal Espiritu mga kapatid ito. Huwag natin ito subukan sa sarili nating kakayahan. Dahil hindi mo kaya ito, hindi natin kaya ito, mapapagod tayo. Amen? Hanggang sa magsawa tayo, hindi na tayo matagpuan sa gawain ng Diyos. Ito mga kapatid, kaya natin pamuhay, amen, ang kaugalian na meron ng ating Panginoon Jesus, amen, sa tulong ng Banal Espiritu. Dahil ang Banal Espiritu siyang naging power sa atin. Siyang nagbibigay sa atin ng empowerment, amen, to forgive. Empowerment mga kapatid, to live like Christ. Sa ating kakayahan, hindi natin ito kaya. Amen. Sabi niya sa Philippians, you should have, sabi niya, the same attitude towards one another that Christ Jesus had. Ano yung karakteristik ng meron ng Panginoon mga kapatid? Maawain siya. Amen. Mapagpatawad siya. Mapagmahal siya. Maunawain siya. Amen. At yan ang nais ng Diyos na meron ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang kaparehong kaugalian, puso na meron nating Panginoong Hesus mga kapatid. Hindi yung pagka-Diyos niya, yung kung ano yung karakteristik niya na bilang Diyos, anak ng Diyos mga kapatid. At ganoon din ang buhay po natin. Sabi sa 1 Peter, sa 2 Peter, sabi niya, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin upang makapamuhay tayong may kabanalan. Amen. Kapangyarihan ng Diyos mga kapatid ang nagbigay sa atin upang makapamuhay ng kabanalan, makapamuhay ng magpapatawad, makapamuhay ng pag-ibig, may pag-ibig mga kapatid. Dahil sabi ko kanina, hindi natin kaya ito sa sarili natin. Mapapagod tayo. Sabi niya, tinawag niya tayo, sabi niya, sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sabi niya, sa pamamagitan din nito,
Ipinagkaloob niya sa atin ang mahahalaga, sabi niya, at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito upang makapahagi sana tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundo ito. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, kung walang tulong ng Banal na Espiritu, wala tayong kakayahan ipamuhay ang kabanalan ng Diyos. Sabi niya dyan, Christ's sacrificial death demonstrate God's forgiveness for our sin. As 1 Corinthians, sabi niya dyan, 13:5 says that, keep no records of wrong. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, nung pinatawad tayo ng Diyos, wala na tayong record sa ating kasalanan. Amen? Na-wash out po lahat yan. Malinis po. Walang scratch. Kung halimbawa sa sugat, pag gumaling ito, mayroong piklat. Amen? Sa Diyos, mga kapatid, nung pinatawad tayo ng Diyos, yung kasalanan natin, wala siyang makitang scratch. Wala tayong makitang scratch. Malinis po yan. At yan ang nais ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ang makita ng Diyos sa ating buhay na magpatawad po tayo na wala ng halong galit. Amen? Hindi yung 50-50 ang pagpapatawad. Malinis na po yan. Pinatawad mo, makasalo ka na sa Kanya. Kaibigan mo na siya. Hindi yung pinatawad mo, sabihin mo, pinatawad mo, pero ayaw mong kasama. Ayaw mong balikan. Hindi yung totoong pagpapatawad, mga kapatid. Ang totoong pagpapatawad, sabi niya dyan, sabi niya, keep no records of wrong. Wala ka nang makitang kapintasan sa kapwa mo na nagkasala sa iyo. Pag pinatawad mo na, kaibigan na kita, Brad. Love tayo. Amen? Dali niya nga nais ng Diyos natin. Amen? Sabi niya dyan, are you keeping a record of failures of others? Amen? Or in imitation of God, are you forgiving others or their failures? Number 2, imitate God by loving others. Mahalin mo ang kapwa mo, mga kapatid. Gayahin natin ang Diyos sa pag-ibig. Sa tulong ng Banal na Espiritu. Live, sabi niya, by the Holy Spirit. Hindi natin kaya, mga kapatid, again, ang mamuhay na may pag-ibig. Kung wala ang Banal na Espiritu sa atin. If we are not filled by the Holy Spirit, mga kapatid, hindi natin kaya pamuhay. Dahil ang sabi niya sa Galatians, the fruit of the Holy Spirit is love. Bakit nauna yung love? Because it conquers all, mga kapatid. Amen? Love covers the multitude of sins, sabi ng Biblia. Kaya kung marunong tayo magpatawad, amen? Ay marunong tayo mamuhay tayo ng pag-ibig, madali lang tayo magpatawad. Amen. In Galatians, sabi niya dyan, 5:25, if we live by the Spirit, let us also behave in accordance with the Spirit. Accordance in the Spirit, mga kapatid. Kung namumuhay tayo sa Banal na Espiritu, sabi niya dyan, also behave in accordance with the Spirit. Ano yung ugali ng Banal na Espiritu, mga kapatid? Maawain yan. Mapagtiis yan. Mapagmahal. Amen? And live a life of love. Just as Christ loved us and gave Himself to up, sabi niya, for us, a fragrant offering and sacrifice of God. Kaya na po ito, mga kapatid, nabanggit na naman na ngayon, ito. Amen? Sabi, ito yung kanina, but the fruit of the Spirit is love. So kung wala, mga kapatid, hindi tayo marunong magmahal ng kapwa natin, amen? Hindi yung pag-ibig sa kapwa natin na ibang pag-ibig, mga kapatid. Pag-ibig na uri ng Diyos. Ito ang pag-ibig, mga kapatid, ang nais ng Diyos ito, yung magiging compassionate po tayo. Maawain tayo, mapagmahal po tayo, mapagpatawad po tayo. Amen? Gentleness and self-control. Against such things, there is no law. And love, sabi niya, is a fruit in everything, in every true believers. A fruit of being born again. Ang totoong born again, sabi niya dyan, mga kapatid, ay marunong magpatawad, marunong magmahal, mawain sa kapwa, matulungin sa kapwa. Yan ang totoong born again. Hindi natin masabi na born again po tayo kung mayroon tayong mga grievances sa puso, mayroon tayong mga hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin, hindi natin pinapatawad ang kapwa natin. Amen? Ang totoong born again, sinabi niya, mga kapatid, nasa iyo ang bunga, a fruit of the Holy Spirit. Ang mapagmahal ka, may kapayapaan ka. Amen? Sa gitna ng sitwasyon mo,
Amen. Sa gitna ng problema mo, mayroon ka pa rin kapayapaan. Hindi ka nag-worry. Amen. Dahil mayroon ka, Jesus, nandiyan ang Banal na Espiritu na nagko-comfort ko sa iyo, sa ayo at sa akin. Sabi niya in John, sabi niya 3:6, that which is born of the flesh is flesh. Tandaan po natin mga kapatid, born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is Spirit. Amen. Kung nabago ang buhay mo, kung totoo kang born again, ang pinapamuhay mo, amen, yung bunga ng Banal na Espiritu. Kahit sabihin mong born again ka, amen, kung hindi ka nagbagong pinapamuhay mo pa rin, flesh. Sabi dyan, the born of the flesh is flesh. Nandun ka pa rin sa mundo. Nasa flesh ka pa rin. Amen. Nandyan pa rin yung bisyo mo. Nandyan pa rin yung halimbawa, may katawagan ka pa rin. Amen. Nagpag-ignite ka pa rin sa ibang mga babae, halimbawa. Amen. Nandyan pa rin yung makamundo na gawain. So anong mangyayari, mga kapatid? Wala na. Ano yung pinaghirapan po natin? Wala na. Nawala na. So yan, believers imitate God by separating from those living in sin. Huwag tayo, mga kapatid, makihalubilo. Sabi ko kanina, pag nakita natin, amen, na medyo alanganin, share the word of God, share Jesus, amen, pero hindi sila makinig, leave it. Ang maganda doon, na ibahagi mo ang salita ng Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia, pag marinig, kung sino makarinig, amen, ang salita ng Diyos, believers and unbelievers, hindi yun babalik sa Diyos na walang kabuluhan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Share the word of God. Season out of season. Napahiya ka man, go. Kalipustahan ka man, go, mga kapatid. Wala kayong pinipili. Dahil sa mata ng Diyos, yun ang pinakamabuti sa lahat. Sabi ni Matthew 7:26, everyone who hears these words of mine and does not do them is like a foolish man. Pag narinig mong salita ng Diyos, mga kapatid, amen, kung hindi mo pinamuhay ang Biblia, ang salita ng Diyos, amen, ang sabi niyan, foolish ka. Sabi niya, is like a foolish man who built his house on sand. So are you, sabi niya, partnering with those who deny God by their lifestyle and teaching? Sabi ni Paul, don't do it, mga kapatid. Huwag na huwag niyong gagawin. Yung nagkukunwari, hallelujah. Uri ng Diyos. Sabi niya, 1 Corinthians 5:15-33, sabi niya says, do not be misled, but company corrupt good character. Gano'n man kabait, gano'n ka kabait, mga kapatid. Kung hindi ka matangay, amen, kung hindi siya ang makuha mo, ikaw ang pupunta sa kanila. Ikaw ang sasama sa kanila. Hindi mo na mamalayan, mga kapatid, nandun ka na rin sa ginagawa nila. In Proverbs, sabi niya, 1:13-20, sabi niya, he who walk with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. Amen? Sabi niya dyan, do not be yoked, sabi niya, together with unbelievers. Or what do righteousness and wickedness have in common? Sabi niya, do not be yoked. Unbelievers, mga kapatid. Pero ang maganda dyan, isira mo na salita ng Panginoong Diyos sa kanila. Marami kasing mga kapatid, unbelievers is a broad words. Maaaring unbelievers, hindi nila kilala ang Panginoong Diyos. Amen. Unbelievers, kilala nila ang Panginoon, pero hindi nila pinapamuhay ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan, yun ang mga unbelievers. One of mga kapatid, kind of unbelievers. Hindi lang basta, hindi yung alam natin na, wala yan, hindi pa nakapakinig yan ng salita ng Panginoong Diyos. Yes, they are unbelievers. But meron din isang klase mga unbelievers. Amen? Yun yung nakapakinig ng salita ng Diyos pero hindi pinapamuhay ang kanyang kapangyarihan ng Diyos. They're denying the power of God sa kanilang mga buhay. They are unbelievers, mga kapatid. Conclusion. Sabi niya, how do we balance by being the Word? By being the Word, but not of the Word. Nandito ka sa mundo na to. Paano mo ito, mga kapatid, i-balance? Paano mo ito, amen, tatayuan? Na nandito ka sa mundo na very conflict world, amen? Napakaingay na mundo, na makasalanan na mundo,
unforgiving word, mga kapatid. Ngayon, paano mo ito tatayuan sa iyong buhay? How we can reach, sabi niya, the word without being contaminated by it. Also how, sabi niya, should we treat those who profess Christ but practice immorality of denying God's judgment. Ito yun, mga kapatid, unbelievers. Isa sa klase ng unbelievers ito, mga kapatid. Amen? Paano natin ito tatayuan? Forgive like Christ. Sabi niya, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kung ma-reach natin ito, mga kapatid, ng karakteristik ng Diyos, even na nandito tayo sa mundo na ito, napaka-complete and forgiving word, kung makuha natin ito ng karakteristik ng Diyos, mga kapatid, nandito sa puso natin, hindi tayo mahirap magpatawad. Yan, tandaan po natin yan. Sabi niyan, by imitating God. Paano? Believers, ito yung pinag-usapan natin. Imitate God by recognizing that they are children. Amen? Believers imitate God by loving others. Believers imitate God by separating from those living in sin. Amen? Tandaan natin ito, mga kapatid. Tatlo na po ito. Amen po. Amen. Amen. So, tayo po ito mga kapatid. Hallelujah. May God, Nils.